Larry. Isang kwentong hinango sa tunay na buhay. Mahirap ang buhay ni na Larry. 5 silang magkakapatid, pero 4 na lamang sila ngayon dahil namatay sa acute pneumonia ang kanilang bunso last year. Ulila na siya sa ama. Pagka-graduate sa high school noong 1999, agad na nag-apply si Larry ng trabaho para makatulong kay Nanay Evelyn na tindera sa palengke. Gusto ni Larry na maging isang accountant, pero mananatili na lamang itong isang pangarap dahil sa kahirapan. Kailangan munang pakainin ang kumakalam na. Sikmura bago pakainin ang isip. Kahit naka-6 na rejections na si Larry ay matyaga pa rin siyang nag-a-apply bilang messenger. Sa ika-6 na interview, sinabi ni Amy Villa, "Janitor ang kailangan namin at hindi messenger." Kinabukasan, nagsimula ng magtrabaho si Larry bilang janitor sa Medicare Pharmaceuticals. Halos araw-araw, tinitiis niya ang pagtuya at pambubuli ng mga nakatataas sa kanya. Minsan, naulinigan ni Larry ang isang supervisor. Pambihira naman si Lorenzo, kukuha lang ng janitor, unggoy pa, dapat tao. Ha 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 ha. Labis na nasaktan si Larry, alam niyang hindi siya gwapo pero, hindi naman artista ang pinasok niya. Lumipas ang ilang buwan, nagbibingi-bingihan na lamang si Larry sa patuloy na pangungutya. Pero, ito ang nagtulak sa kanya para lalong magpursigi para makapag-aral. Para makaipon, nagsa-sideline siya sa gabi bilang driver ng bisikletang ipa-jackty o trike para maghatid ng mga pasahero. Minsan, sinubukan ni Larry na kumuha ng eksamen sa isang kolehiyo ng gobyerno. Makalipas ang 3 araw sa admission department. Etendilya, pasado po kayo sa entrance examination, pero 200 lang ang slots para sa accountancy. Pang-21 po kayo, saad ni Emid Mercado. Nalungkot si Larry dahil sa susunod na taon pa bago siya makapag-aaral. Isang gabi, matapos maihatid ang isang senior sa bahay nito. Napansin ni Larry na naiwan sa trike ang wallet nito, may lamang 5,000 pesos at ilang V. Tagaktak ang pawis niya sa pagpadyak, maibalik lamang kaagad ang naiwang wallet. Natulala si Raimundo, may-ari ng wallet, dahil hindi niya inaasahang maibabalik pa ito. Kompleto. Anas niya. Maraming salamat, iho, saad ng matanda. Larry po, sir. Tila malungkot ka, Larry? Sir, gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo, pero 200 lang ang slots. 21 po ako sa listahan ng nakapasa sa Quezon Memorial Colleges. Baka next year pa po ako magsimulang mag-aral. Ganoon ba? Anak ko ang registrar diyan. Hindi ako mangangako, pero tingnan natin, saad ni Alonzo. Maraming salamat po, Sir Alonzo. Huwag mo muna akong pasalamatan, Larry. Bumalik ka rito sa Lunes para malaman mo ang resulta. Makalipas ang 1 linggo, nalaman ni Larry mula kay Alonzo na isang student applicant ang isinama ng kanyang magulang sa Taiwan para doon na manirahan. Dahil dito, naipasok si Larry sa bakanting slot, sa tulong ni Alonzo. Hindi mailarawan ang kaligaya ng binata. Sa wakas, ito na ang simula ng kanyang pangarap na mahango sa pagdurusa at labis na kahirapan ang kanyang inay at mga kapatid. Sa gabi, pumapasok si Larry sa Quezon Memorial Colleges sa araw. Nagtatrabaho siya bilang janitor, hindi na siya nagmamaneho ng trike. Makalipas ang 4 na taon, nagtapos ng BE, accountancy si Larry, with flying colors. Tuwang-tuwa ang kanyang inang si Evelyn at mga kapatid niya. Inay, kailangan ko pa pong bunuin ang board exam para maging ganap na si Kaya mo yan, Larry. Samahan mo ng panalangin, tugon ni Aling Evelyn. Makalipas ang ilang buwan, opisyal nang nanumpa si Larry bilang isang certified public accountant. Hindi nagtagal, nag-file si Larry ng resignation sa Medicare Pharmaceuticals. Maraming salamat sa matapat mong paglilingkod sa kumpanyang ito. Pero hindi ko matatanggap ang resignation mo, saad ni Avid Morales. Nagbibiro lang ako, alam ko namang hindi na nababagay sa iyo ang maging janitor. Siya nga pala, magre-retire ang aming accountant sa December. Gusto kong formal na ialok sa iyo ang posisyon. Nabigla si Larry. Pwede ka munang magsimula sa Lunes bilang intern.
Paliwanag ni Amy Morales. Maraming salamat po, sir. Makalipas ang 6 na buwan, hinirang si Larry bilang accountant ng kumpanya. Hindi na makakibo ang mga pasaway na kawani na nooy nang lalait sa kanya kapag nakakasalubong siya. Naging propesyonal si Larry sa kanyang trabaho, at kailanman, hindi ginantihan ang gayoy mga tauhan na dati-rati ng insulto sa kanya. Kung kayo si Larry, gagantihan ba ninyo ang mga taong walang sawang ng insulto sa inyo? Kung nakapagbigay inspirasyon ang kwentong ito ni Lino T. Soriano, paki-click ang like, i-share, at mag-subscribe sa Lino Soriano Studio YouTube channel. Maraming salamat po.